Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, pakinggan po natin at panoorin po ang pahayag po ng ating Vice President at paalala po sa ating po mga Pilipino, lalong-lalo po rito po sa parating na napakalakas pong bagyo. Mga katambay, ito po, pakinggan po natin agad ang ating Vice President sa kanya pong paalala at pahayag po mga kababayan. Umpisa na po natin. Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig, at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan, dahil sa debris o pagbaha, at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin. Lalo na habang tumatama ang bagyo, ang storm surge at malalaking alon ay maaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-7, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang estruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pang-8,
Tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pangsyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte, sa paalala po, napakagandang paalala po ng ating Vice President dahil po sunod-sunod na po nagiging trahedya po sa ating bansa, mga kababayan. Napakalakas po ng parating na bagyo. Ito po, tingnan po natin yung kung gaano po kalakas si Juan, mga tambay. Setup ko lang po, mga kababayan. Get started by entering your address. Nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na maghanda na dahil sa paparating na bagyong Juan. Hindi rin dapat magpakampante ang Visayas dahil sa laki ng bagyo. Babala naman ng Mines and Geosciences Bureau, higit 8,000 barangay ang posibleng bahain at makaranas ng landslide dahil sa bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito ang paparating na bagyong Uwan base sa satellite view ng weather app na Windy. Halos kasing laki na nito ang mapa ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, higit 700 kilometers ang posibleng maging lawak ng wind radius ng bagyo. Katumbas yan ng mula Batanes hanggang Metro Manila. Kaya hindi raw dapat pakampante ang mga lugar na hindi direktang dadaanan ng sentro ng bagyo. So kung kahit dito dumaan yan, kung magsusukat tayo ng around 700 km, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon areas. Maaari raw maikumpara ang bagyong Uwan sa Super Typhoon Pepito na nanalasa sa Bicol at Central Luzon noong nakaraang taon, kung saan hanggang wind signal number 5 ang itinaas ng Pag-asa. Kapag nasa signal number 5, yan po, mga tambay, napakalaki po na nasasako po ng bagyong si Juan mula Metro Manila po hanggang Batanes. Ganyan po kalawak ang tatamaan po kung talagang ito po ay landfall ng napakalakas po sa ating bansa. Kaya napakaganda po at napakaaga po na bigyan po tayo ng paalala at pahayag ng ating Vice President para po sa ating kaligtasan at tayo po'y maingatan. At syempre po yung paghahanda, yung nabanggit po lahat ng Vice President, paghahanda, lalong-lalo po sa seguridad po natin. Kailangan po natin pagkain, syempre po, at flashlight at marami pang iba. At syempre, safe na rin po natin ang ating mga ari-arian ayon sa Vice President. At syempre po, tumutok po sa mga balita, bulletin, at sa mga nasasakupan po natin sa ating mga LGUs, sa mga pamahalaan po natin. At sana po, maging aral na po ito, mga tambay. 3 taon na po tayo pinarurusahan ng gobyerno, lalong-lalo po sa wala pong systematic na pag-aasikaso o aksyon sa mga ganitong klaseng trahedya. Hindi po ba lagi po silang ngingas-kugon, laging tulog. Wala na yung bagyo, saka pa lang po sila halos umaaksyon. Hindi po katulad ng Tatak Duterte. Maagap sa lahat po ng bagay, lalong-lalo po yung ganito. Nakikita mo na malayo pa lang ay paparating yung sinasabing magiging problema ng bansa at ng taong bayan. Pinaghahandaan na po talaga yan, lalong-lalo po yung gagamitin na pupuntahan ng mga Pilipino kung tayo ay mag-evacuate. Diba? Kailangan ng evacuation center. Kailangan po, nakaready na po yan. At yan po ay pinaghahandaan na po ng gobyerno yan. Meron na po mga pagkain dyan, tubig. At syempre po, mga tent na gagamitin po natin. Hindi po ba, yan po kasi ang nakita natin kay dating Pangulong Duterte. At pinakikilos na po ng pamahalaan noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay pinakikilos niya po lahat. Lahat po, lalong-lalo po ang mga men in uniform. At syempre po, pati ang mga politiko at mga sekretaris po ng dating Pangulong Duterte ay pinakikilos niya, mga kababayan. At bawal na bawal po magbakasyon ang mga politiko, lalong-lalo yung tatamaan doon sa lugar ng maapektuhan ng bagyo. Di po ba? Hindi ka pwedeng magbakasyon. Ngayon, ano po nangyayari sa ating bansa? Yung mga politiko, kahit po rito sa Cebu, may mga politiko na pumuputok sa balita at lalong-lalo sa social media
na ito po ay nasa bakasyon habang nasa malaking problema po ang Cebu, mga tambay, ang Cebu. Grabe po, no? Yung mga LGUs, mayor, o sabihin mo, mga congressman na hindi mo napagkikita, yung buti pa yung governor, hindi ba? Napagkikita mo lagi, siyempre siya po ang ina ng lalawigan eh. Hindi po ba? Pero yung mga mayor daw po, mga tambay, sa Cebu ay nasa ibang bansa at nagpapasarap habang ang mga kababayan natin sa Cebu ay naghihirap at sobra pong dalamhati ang pinagdadaanan. At sana po, mga tambay, ay magkaisa po tayo, lalo-lalo po sa pahayag po at paalala ng ating Vice President Sara Duterte. Huwag po tayong magpaka-easy-easy at kailangan po hanggat maaari kung anong abot kayang gawin po natin para po sa ating kaligtasan, sa ating pamilya, sa ating buong pamilya ay gawin na po natin ng mas maaga habang may panahon pa po. Malapit na po yan, mga tambay. At sinabi po ng Vice President, ito pong 9 and 10 ang malaking posibilidad na maglandfall po sa ating bansa si Juan, mga katambay. Maraming salamat po, Vice President, sa inyong pong paalala. Mabuhay po kayo at lagi po sana kayo maingatan. Yan po ang leader. Yan po ang mga tunay na leader, lagi pong advance. Hindi po ba? Hindi po katulad, meron tayong presidente, mga tambay. Wala na yung bagyo. Saka pa lang po mag-aasikaso kung kailan po wala na yung bagyo. At kung kailan po marami nang namatay at nasalanta na hindi po sila naka-ready. Dahil po, kailangan po nilang paalisin muna ang problema. Saka lang po sila aaksyon. Hindi po katulad ng mga Duterte, hindi pa dumarating ang bagyo, kailangan na pong paghandaan ang darating po na problema sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya po, ibang-iba po talaga ang strong leader sa weak leader, mga kababayan. Thank you po, Vice President. At ingat po tayo, mga kababayan, doble ingat po tayo at syempre po, napaka-importante po ang ating po mga dasal at panalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan dito po sa parating na napakalakas po na bagyo. At sana po, isama po natin sa ating panalangin na ito po sana'y lumihis. Huwag na po sana maglandfall sa ating bansa. Magkaisa po tayong manalangin na sana po habang malayo pa ang bagyo ay sana po ay huwag na pong tumama sa ating bansa. At ito po ay umiwas na o sinasabing lumiko na. At huwag na pong tamaan ang ating bansa. Manalangin po tayo mga kababayan at syempre po yung kaligtasan po natin ay ipanalangin po natin, mga kababayan. Maraming salamat po, Vice President, sa inyo pong paalala. At thank you po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kababayan. Mga kababayan, magdasal po tayo. Napaka-importante po ang panalangin po natin sa ating pag-iingat. At syempre po, kailangan din po natin umaksyon, gumawa para po sa ating makina, yung ating pong ari-arian, mga kababayan. At sana po makaligtas po tayo at hindi po tayo mapahamak sa ganito pong lakas na bagyo. At panalangin po ang napakabisa po na makapagliligtas po sa atin ang ating po mga dasal. Thank you po, mga kababayan. Doble ingat po tayo. Maraming salamat po, Vice President. Paalam po muna. Bye-bye.